Sabi nga nila, ang babae kapag hindi mo tinatrato ng tama, magiging magulo ang buhay niyo. Pero kapag tinrato mo yan ng tama, susuklian niya rin yon ng higit pa. 21 years old ako nang nakilala ko yung partner ko. Siya ang kauna-unahang lalaking nakasama ko sa lahat ng first ko. And after 6 months ay kinasal na agad kami. Nagtiwala ako agad sa kanya dahil ang pagkakakilala ko sa kanya at sa family niya ay mabait at tanggap ako ng buong buo. Madali nila akong tanggapin noon dahil nakalaya ang asawa ko sa ex niya na may 3 anak sa iba't ibang lalaki. Na para bang blessing ako sa kanila kasi nagbago yung asawa ko dahil sa akin. Ako yung tipo ng babae na housewife na lahat gagawin ko para sa kanya kasi sanay ako dahil sinanay ako sa bahay ng lola ko. Ultimo pagkuha ng tubig at pag-abot ng tuwalya ay ako pa. Baing bahay lang talaga ako kasi pagdating sa trabaho ay wala akong experience. Kasi after kong makagraduate ng K-12 ay nag-asawa na agad ako. Ang asawa ko naman ay sobrang sipag. Ang araw ay ginagawa niyang gabi at naibibigay niya ang pangangailangan ko. Pati ang lahat ng gusto ko. Kada uuwi siya na kahit na madaling araw na yan ay hindi siya nawawala ng uwi sa akin. Napaka-responsable at magaling sa buhay. Wala ka nang hahanapin pa sa kanya kaso sumobra naman siya ng sumobra sa pang-iinsulto sa akin. Damay pati ang pamilya ko. Dahil nga galing ako sa hirap. Pati sa pananakit ay sumusobra rin. At dahil sa pang-iinsulto niya sa pamilya ko, iniinsulto ko rin ang nakaraan niya. Ang lagi kong balik sa kanya ay pumatol siya sa kaladkaring babae. Pero sinasaktan niya ako kapag natatalo ko siya sa insultuhan namin. Nasasaktan ako ng sobra dahil sa tadyak, dagok at sakal. Dumadating din sa point na sinusubsub niya ako sa unan. Wala siyang pake kahit nakalong ko ang anak ko kapag nananakit siya. Siguro dahil naririndi siya sa mga pinagsasasabi ko tungkol sa pamilya niya. Lagi rin kasi akong minamaliit at iniinsulto ako na kesyo lagi daw makalat sa amin. Na hindi ko daw inaalagaan ang anak ko ng maayos. Na sobrang selan ko daw sa bata at pabayaraw akong asawa. Na sa tuwing uuwi daw yung asawa ko ay wala daw pagkain at madumi ang bahay. Samantalang alam ko sa sarili ko kung gaano ako kaasikaso sa pagkain. Pati kahit na solo lang ako nagbabantay sa anak ko dahil sa sobrang busy ng asawa ko, kinakaya kong lahat yon. Pinagsasabay ko ang gawaing bahay at ang pag-aalaga sa anak ko. Aminado akong hindi araw-araw ay nakakapag-general cleaning ako. Pero yung simpleng pagluluto, paglilinis ng kusina at paghuhugas ng plato, pagwawalis at paglalaba nagagawa ko namang lahat. Na kahit na nga ihit na sa pag-iiyak ang anak ko ay ginagawa ko pa rin. Para na rin makaiwas sa paninilip nila sa akin kahit na kung tutuusin, hindi naman namin sila kasama sa bahay. Dahil ang mga kapatid niya ay may kanya-kanyang bahay at kasama ko lang ay ang mother-in-law ko. Mabait naman siya sa ibang bagay at mahal naman niya ang mga apo niya. Kaso mapang-insulto. Pinamumukha niya sa akin na dapat akong sumunod at magpasakop sa asawa ko. Kahit mali ang ginagawa dahil palamon lang ako. Akala nila pineperahan ko yung asawa ko. Sinisilip nila ang pamilya ko kahit na kung tutuusin. Nagbibigay man ang asawa ko sa kapatid ko ay pinaghihirapan naman yon ng kapatid ko. At kung nakakahiram naman siya sa asawa ko ay maalam naman silang magbalik. Kung tutuusin hindi ako nakakahawak ng pera ng asawa ko na siya lahat ang may hawak ng pera niya. Nag-aabot ng income na umaabot ng 6 digit at kapag naman mahina ay mga 5 digit lang sa loob ng isang buwan. Pero kahit na ganon ay hindi ako nagluluho. Dahil pinapahalagahan ko ang pera niya dahil pinagpaguran niya yon. Na kung tutuusin ay kung gugustuhin ko, pwede ko siyang abusuhin. Dahil sa mga ginagawa niya sa akin. Pumapayag ako sa mga kalakaran niya pagdating sa pera. Na akala ng pamilya niya ay naliligo ako sa pera. Wala silang alam na hindi naman talaga ako nakakahawa. Hindi naman niya kami pinababayaan ng anak ko sa pagkain, sa mga essential needs, sa mga bills. Breastfeeding naman ako kaya tipid kami sa gatas. Sobra nila akong insultuhin dahil alam nila na wala akong mapupuntahan. Wala na rin kasi akong magulang. At napakalayo ng ate ko na inaasahan at nasasandalan ko noon. Tinitake advantage ng asawa ko ang situation ko at ginagamit pang insulto sa akin ang pamilya ko. Sobrang taas ang tingin nila sa asawa ko dahil may kotse at malaki ang bahay. Edukado at alam nilang malakas kumita. Habang ako ay minamaliit na akala mo luging-lugi sila sa akin. Hindi man ako mayaman pero matinong babae naman ako. Siya lang ang naging lalaki ko sa buhay ko at maasikaso ako sa kanya. Ngayon nga ay lumipat na kami ng bahay pero malapit pa rin sa kanila. Nakikita ko na sa ngayon ay nagbabago naman siya. Sa 6 months namin dito ay hindi na dumadapo ang kamay niya sa akin. Na noon halos linggo-linggo araw-araw ay nagkakagulo kami. Kasi sinasaktan niya ako. Dagdag niya pa na pinagsisisihan niya raw ang mga ginagawa niya sa akin noon. Siya rin ang laging nahingi ng pasensya sa mga napagdaanan ko sa pamilya niya. Na kahit naman noon ay pinagtatanggol naman niya ako kapag may nasasabi sa akin ng pamilya niya. Dahil siya rin naman ang dahilan kung bakit ginaganon ako ng pamilya niya. Nabawasan na rin ang depression ko at anxiety ko
simula nang bumukod kami. Masaya na ako kaso nalulungkot pa rin ako kapag naalala ko ang pinagdaanan ko sa kamay niya na kung paano niya ako saktan noon. Kahit na nga ginagawa naman niya yung best niya para sa amin, sa pamilyang binuo namin. Nababawasan na rin ang pinag-aawayan namin ngayon na magtalo man kami mabilis naman naming naaayos at hindi na nalaki pa. Wala na rin kasing nakikialam di tulad noon na sa tuwing nag-aaway kami sari-saring pang-iinsulto ang naririnig ko sa kanya at sa pamilya niya. Hindi na rin kasi nakikialam ang pamilya niya sa amin. Sana tuloy-tuloy na ang pagbabago niya at sana hindi na siya bumalik sa dati para hindi na rin ako bumalik sa dating ako na sobrang bungangera dahil nga sa mga nararanasan ko sa kanya. Sabi nga nila na ang babae kapag hindi mo tinatrato ng tama, magiging magulo ang buhay niyo. Pero kapag tinrato mo ng tama yan, susuklian niya rin yun ng higit pa. Sana'y mapatawad ko na siya at mawala na yung sakit ng nakaraan. Na para bang kahit nakalimutan ko nakatatak na talaga yun sa akin. Pinatawad ko na rin ang pamilya niya kasi nga pamilya niya pa rin yun. At kahit na papano may maganda rin naman kaming pinagsamahan. Thank you, Mami Len. Gusto ko lang talagang maglabas ng sama ng loob. Letter sender, Magda ng Naik, Cavite. Unang-una, hindi lugi sa'yo ang asawa mo dahil lang sa housewife ka. And second, malamang sa malamang na siya yung magpapalamon sa'yo. Kanino ka daw ba aasa sa asawa ng iba? Hindi porket asawa ka, inaari ka. Nima hindi ka material na bagay. Yung biyanan mo siguro hindi itinrato ng tama kaya ganyan ka raw for ang mindset. Napaka-importante ng respeto lalo na sa pagsasama ng mag-asawa. Hindi dahil na siya yung nagdadala ng pera para sa pamilya nyo, ay responsable na siyang ama. Kasi dapat nagsiset siya ng magandang ehemplo kung paano itrato ng mabuti ang pamilya niya lalo na ikaw na asawa niya. Sabi mo ikaw yung naghahawak ng budget. At sa ngayon wala ka pang mahanap na sideline. Sideline mo mag-keep kahit na paunti-unti sa budget na binibigay sa'yo. Get it as a reward. Don't feel bad kasi deserve mo yun. Kahit pa sabihin kupit yun, maging wais ka this time para may bala ka if in case. Hope you gets what I mean. Nabigyan mo na siya ng chance. And it's all worth it naman sa salaysay mo. If sa tingin mo hindi ka kontento sa nakikita mong pagbabago, marriage counseling, and seek God first. No one or nothing can fill that void except God. Seek Him and stand up for yourself. Wag na wag mong ipapaulit yan. Pag inulit, pack up agad. Biyabit ang kupit.